Baguio City remains on alert as heavy rains continue to raise the risk of landslides and falling trees over there. For the details, we have News 5 correspondent Mon Gualvez. Mon, kamusta na ang sitwasyon dyan ngayon? Diego, wala pa rin talagang tigil ang buhos ng ulan dito sa malaking bahagi ng probinsya ng Benguet maging sa Baguio City na sinasabayan pa ng malalakas na hangin at makapal na hamog itong mga areas or parts dito nga sa lungsod, no? Paminsan-minsan humihina, minsan talagang intense rain ang nararanasan dito sa area. Kanina nga when we are in Quezon Road, talagang halos mag-zero visibility yung area dahil sa kapal ng hamog. Bagamat this is still passable or nadaraanan pa naman ito ng mga sasakyan pero limited lamang into light vehicles. At kasabay din kasi ng hamog, wala pa rin tigil yung ulan na nararanasan dito sa lugar. Yung isang ilog nga in the area, talaga malakas pa rin no, yung ragasan ng tubig. May ilang soil erosion din kaming nakita along the highway pero hindi naman siya nakakasagabal sa mga motorists. But then, ito yung pinapangambahan ng mga authorities na possible na mangyari talaga yung mga soil erosion, landslide, and even rock slide dahil almost 2-month na volume ng rain ang naitatala na sa Baguio City na ibinabagsak ng mga ulan. And we are not yet finished. Dito sa month of August. So talagang isasabi nila, very saturated na talaga, malambot na yung lupa, kaya expected na nila yung mga ganitong klaseng mga soil erosion and even landslide. At sa ngayon, what they're trying to do is to prevent it kahit paano. Inaalis nila yung mga kawayan, especially on the ground zero na nangyaring landslide last August 9. Inalis nila yung mga kawayan dyan para kahit paano hindi makadagdag sa bigat or pressure sa lupa kapag sinasabi na ito ng buhos naman ng ulan. So, different measures ang ginagawa ng local government in terms of protecting their residents against landslides. Pero aminado naman sila, 86% of Baguio City is susceptible talaga sa landslide. Kaya nga hindi rin daw ganun kadali na ilikas lahat ng mga residente. What they are trying to do now is to remind the residents that if they see any suspected na mga stress ng lupa, mga crack at saka difference sa kanilang area, they need to report it immediately and they need to vacate the area para kung sakasakali mailigtas yung kanilang mga sarili. We are now in Kapangan in wherein nagkaroon na massive landslide din dito. No? Ang problema, there are some barangays that are isolated so far because of the massive landslide na talaga nakasira ng mismong kalsada dito sa lugar. So they are trying to appeal sa national government na maayos kaagad sana itong kalsada at maklear yung dami ng lupang bumagsak galing sa gumuhong bundok. Ang problema, because of this rains na nararanasan ngayon, posibleng matagalan pa bago maayos ito. At worse, baka lumala pa raw yung mga ganitong klaseng damages brought by the rains at nagkakaroon nga ng landslides. Diego. All right, thank you for that report. News 5 correspondent Mon Gualvez.